Yvonne, nasaan ka na? Aray! Jolene, ikaw ang mahalagang hiyas ng palasyo ng dragon. Kahit na ang lalaking iyon ay nagligtas sa iyo sa iyong pagsubok, ibinigay mo ang iyong ubod ng pagkatao, nawala ang lahat ng kapangyarihan mo, ngayon ay nagdurusa ka ng 1,000 beses na sakit ng panganganak. Nagsisisi ka ba? Hindi ko ito pinagsisisihan din. Sige na. G. Sawyer, kapag natanggap na ang pondo at magring ang kampanya sa stock exchange, ang iyong posisyon sa negosyo ay hindi na matatagusan. Ginoong Sawyer, paghatian na ang kita, huwag kalimutan ang iyong matalik na kaibigan. Magbabago na ang mundo ng negosyo at ang pangalang Sawyer na ang mamamayani. Ang bawat narito ay naging bahagi sa hirap at ginhawa, lalo na sa aking investor, GL, at ang lihim na kasangkapan. Zane, nanganak na ang asawa mo. Si Ginang Sawyer ay nanganak ng kakaibang sanggol na 3 taon niyang dinadala. Nagluwal ba siya ng anak ng demonyo? Tingnan natin ang iyong anak. Ginoong Sawyer, ang pagbubuntis ni Mrs. mas matagal pa sa puhunan kong negosyo. 3 taon bago ng anak. Sinadya bang ipagpabukas hanggang ngayon? Hoy, subukan nating hulaan kung ilan ang anak ngayon. Ang asawa ko ay hindi nagdadalang halimaw kung ayaw maniwala, sama-sama tayong tumingin. Ginoong Sawyer, patingin naman kami sa himalang isinilang matapos ang 3 taon. Oo, patingin ang lahat. Tama yan, oo, patingin naman. Mga kasama, ang pamilya Sawyer ay hindi lang nakakuha ng pondo, kundi may tagapagmana na, dobling kasiyahan. Ibahagi natin ang ligayang ito sa lahat. Ginoong Sawyer, 3 taon nang buntis ang asawa mo at nanggitlog ng 9 na bilog. Akala mo ba hindi namin alam katangahan ito? Ito na talaga ang pinakamalaking katatawanan. Zane, kanina pa ayaw ng asawa mong tumawag ng ambulansya. Nang papasukin na niya ako, payat na ang tiyan niya. Hindi ko sinasadyang mapahiya ang lahat. Ang totoo, si Mrs. Sawyer nagkukunwari lang palang buntis? Sino bang magpapanggap na buntis ng 3 taon para lang mangitlog? Anong klaseng pagpapapisa ng itlog to? Kung itutuloy natin to, kakatawanan na ang pamilya Sawyer sa buong capital. Zane, kakakamit mo lang ng puwesto sa mataas na lipunan. Ngayon naman si Jolene nagdulot ng malaking eskandalo. Malamang nagpanggap lang siyang buntis para hindi mahuli. Nakakahiya siya! Yvonne, sana ikaw na lang ang napangasawa ni Zane. Hindi mo lang siya iniligtas. Tumulong ka pa ng lihim sa kumpanya namin kay Mr. L na mamuhunan. Ang pamilya Sawyer ay utang na loob sa'yo. Tita, huwag niyo pong ganyanin. Sa totoo lang po, hindi ko naman sana sasabihin kay Zane. Kailangan lang 5 taon na si Jolene sa pamilya namin. Wala pa ring anak. Ano? Yvonne, ikaw pala ang laging tumutulong sa akin. Zane, basta masaya ka. Ako'y kontento na. Yvonne, swerte ko at nandiyan ka. Mga itlog lang to, di ba? Kahihiyan ni Jolene sa atin. Akong bahala sa party. Zane, dahil masama pakiramdam ng asawa mo, pwede ba akong magdala ng itlog para sa kanyang paggaling? Jolene, gising ka na. Jolene, ginawa ko itong sopas na niluto ko ng mahabang oras para sa'yo. Marami kang pinagdaanan. Kailangan mong bumalik ang lakas mo. Salamat. Balak ko sanang maghintay hanggang ako'y gumaling ng kaunti, saka isama si Zane para makita ang ating anak. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo kong pagkatao bilang prinsesang dragon. Pero hindi ko inasahan na ganito ako kahina pagkatapos manganak.
Bigla na lang ako nawalan ng malay. Jolene, bilisan mo at kumain ka na. Bakit nakatunganga ka dyan? Sige. Nasaan ang anak ko? Anong anak? Yung mga itlog ba ang sinasabi mo? Leche flan. Jolene, anong problema? 6 lang ang nilaga ko. Akala mo ba kulang yun? Eh, yung 3 pang natira? Ngayong araw, espesyal na pagtitipon ang inihanda ni Zane para sa pagpapisa ng mga itlog. Lahat ng mahalaga mong itlog ay nailipat na sa bulwagan at nakahanay na doon. Mga ginigiliw, ang pagdiriwang natin ngayon ay hindi lang para sa pagtanggap ng puhunan mula kay GL, kundi pati na rin para masaksihan ninyo ang pambihirang tagumpay ng aking asawa pagkatapos ng 3 taong pagdadalang tao. Hahaha, 3 taon para manganak ng 9 na itlog. Ang pagiging mabunga ni Mrs. Sawyer ay maitutulad na sa isang bihasang inahing manok. Anong ginagawa ninyo? Zane, nawawala ka na ba sa isip? Ang mga itlog na ito ay mga anak natin. Hahaha, ang mga anak niya, mga itlog pala ang anak niya. Jolene, gusto mo ng mga anak, naiintindihan ko yan. Pero hindi ka pwedeng magdala lang ng mga itlog at magkagulo ng ganito. Zane, ang mga itlog na ito talagang mga anak natin. Mga anak? Hahaha, mga anak niya yan. Jolene, tumigil ka na. Party ito ni Zane. Huwag mo siyang ipahiya. Hindi ako naradyo. Oh, ako nagkakagulo. 3 na lang ang natira. Hindi ko hahayaang may manakit sa kanila. Tama na ang pagpapanggap, hindi ka naman buntis. Mabait pa si Selena na nagdala ng itlog para lumakas ka at hindi ka pa nagpapasalamat. Zane, ang mga itlog na ito talagang mga anak natin. Kailangan lang ng 3 araw para mapisa at maging ganap. Mga anak namin yan. Ginong Sawyer, hindi ba dapat si Ginang Sawyer magpa-konsulta sa psychiatrist? Huwag kang magwala dito. Zane! Bitawan mo ako! Ginoong Sawyer, kumukulo na ang tubig. Iluluto na ba natin ang mga itlog? Gawin mo. Tingnan natin sinong may lakas ng loob. Zane, sinasabi ko sa'yo, ako ay isang prinsesa ng dragon, kaya ako nangingitlog. Prinsesa ng dragon? Ginang Sawyer, ikaw ba ay nagsasabi sa lahat tungkol sa alamat ng prinsesa ng dragon? Hahaha, Ginoong Sawyer. Halika na, subukan natin ang mga dragon egg na yan. Hindi. Naku, pasensya na Jolene. Nawalan lang ako ng balanse. Susubukan ko talaga itong itlog ng dragon. Gusto kong malaman ang lasa nito. Huwag ninyong kainin yon. Huwag ninyong kainin yon. Pagkatapos kong kainin itong itlog, parang sumisigla ang buong katawan ko. Nawala lahat ng aking mga kirot at mga sakit sa katawan. Kaya pala si Ginang Sawyer mismo ang nagtatak sa itlog ng dragon. Pakiramdam ko para akong naging 10 taong mas bata. Bigyan niyo ako ng isa pa. Akin yan. Bitawan niyo ako ba? Ate, ako. Huwag ninyong kainin yon. Bitawan niyo ako. Zane, gusto mong tikman? Zane, ako ang diyosa ng mga dragon. Ang dragon ay may 9 na anak. Ang 9 na itlog na ito ay talagang mga anak natin. Nakalimutan mo na ba? 5 taon na ang nakalilipas, ginamit ko ang aking lakas upang baguhin ang kapalaran mo. Ano? Ginoong Sawyer, ang asawa mo ay talagang sobrang maarte. Paano kung laktawan na lang natin ang pagpapisa ng itlog ngayon? Baka isipin ng asawa mo na nandito tayo para kainin mga anak ninyo at magwala ng todo. Ang pagiging ina niya ay talagang nakakabagbag damdamin. O baka dapat nating bigyan siya ng Best Bird Mom Award. Ano sa palagay mo? Magandang ideya. Hahaha. Anong ubod? Jolene, kailan ka naging ganito kasinungaling? Nagkamali ako sa'yo. Hindi ako nagsisinungaling.
5 taon nakalipas nang magsimula ka sa negosyo, muntik ka nang mamatay, walang tigil ang lagnat mo, binigyan ka ng doktor, ng maraming critical na babala. Ako ang nag-alis ng ulo ng dragon ko para iligtas ka. Si Zane ay talagang nagkasakit noon. Muntika na siyang mamatay. Nang dumating si Jolene, gumaling siya. Imposible. Si Yvonne ang umuwi mula sa abroad at gumamit ng husay sa medisina para gamutin ako. Ikaw, gawa-gawa ka lang ng kwento tungkol sa ubod na parang walang hirap. Hindi ka naniniwala sa sarili mong asawa, pero tiwala ka sa dayuhan? Jolene, nung si Zane ay nagkakasakit, 3 araw ako sa tabi niya. Sa paningin mo, walang kwenta ba ang ginawa ko? Sige, hindi ka naniniwala na iniligtas kita ng ubod ko? Tanong ko sa'yo, nung nagsisimula ka pa lang, bawat upa, bawat sahod, sa tingin mo galing saan ang perang iyon? Pinadala ko kay Mr. L para siya ang gumastos. Ikaw, Katawa-tawa. Si Mr. L ay kakilala ni Yvonne na pinakiusapan ang tatay niya para tumulong sa pondo. Anong kinalaman mo dyan? Ikaw! Nagpanggap kang buntis at pinag-alaga mo si Yvonne ng 3 taon. Ngayon, bibig ka lang ng bibig, gusto mong maging tagapagligtas ng anak ko. May tao bang sinuwerte ng ganito? Isa kang inahing puro itlog lang alam at nagmamartir ka pa? Inay, ang mga itlog na ito ay anak namin ni Zane. Mag-imbento ka pa. Sige, magsinungaling ka. Ikaw ang nakakahiya sa buong angkan, Sawyer. Makinig ka. Kahit mawala ang angkan namin, hinding-hindi ko pakakawalan ang mga itlog bilang apo ko. Akala ko ito'y uri ng itlog ng dragon. Hindi ba't bulok at mabahong itlog lang ito? Nakakasuka ang baho, masamang pangitain to. ngayon bubuksan natin ang balat at tatanggapin ang bago. Naway ang grupo Sawyer. Ay lalong umangat at magtamo ng mas malaking tagumpay. Umangat ng matayog at mas maraming makamit. Sige na. Anak ko! Anak ko! Tama na. Tapos ka na ba? Umuwi ka na. Malas ka talaga. Zane, kung nakinig ka sa akin noon pa at pinakasalan si Yvonne, mas maayos sana ang lahat. Hindi mo kailangang makisama sa siraulo dito. Jolene, gusto ko lang pangalagaan ang pangalan ng pamilya Sawyer. Hindi naman sa hindi kami naniniwala na Dragon Princess ka. Tingnan mo ang sarili mo. Parang siraulo ka na nga. 3 taong pagbenta ng kaliskis? Pagtistis sa katawan para iligtas kayo, 5 araw na pagbubuntis. Sa paningin nyo, ako'y isang siraulong babaeng nangingitlog. Jolene, hindi ka pa ba nasisiyahan? Kung malaman ng mga tao, paano na ako haharap sa kanila? Harapin sila, hindi ka karapat-dapat tawaging tao. Tama na. Nakikipagtalo ka pa tungkol sa itlog, nasaan na yung bait at pagmamalasakit mo? Bakit ka naging ganito ka? Zane! Ikaw ang magsisisi nito. Tapusin na natin ang kalokohang ito. Galing mo, Mr. Sawyer. Zane, anong ginagawa mo? Ito na ang huli kong anak. Ibalik mo ang anak ko. Huwag mong sirain ang selebrasyon natin. Malas talaga to. Kunin mo yung dragon mong anak. Jolene, ikaw talaga ang siraulo dito. Itlog ng dragon, seryoso ka? Babaling ko ito. Nag-iisa lang ba ako? Bakit kumikinang ang itlog na yon? Imposible, meron nga kayang Dragon Princess. Imposible. Jenk Sawyer, naglagay ka ba ng glow powder sa itlog mo? Ang drama mo talaga. Iabot mo yan. Babasagin ko na to. Zane, anak mo to sa dugo't laman. Papatayin mo ba talagang sarili mong anak? Anak mo to. Hahaha. Sabihin mong walang maliit na Sawyer sa loob nito. Nako, G, Sawyer, ang init ng ulo ng asawa mo. May kapangyarihan ka ba talagang sa sarili mong bahay? Nagsasabi siya ng harap-harapan sa'yo sa harap ng lahat. G. Sawyer, Dragon Princess ka raw, di ba? Bakit di mo gamitin kapangyarihan mo? Jolene, kailangan bang magdrama ka ngayon? Ngayon lahat ng tao dito tinatatawanan ng pamilya natin. Zane, anak natin to talaga. Jolene, hindi ka pa ba nakontento sa drama? Kung magpapatuloy ka pa, sisiraan mo ang pagpapalista ng kumpanya. Hindi ka ba makapag-isip? Gugustuhin mo bang wasakin lahat ng pinaghirapan ni Zane? Tama sila. Hoy, hindi ba nagpapanggap lang ang asawa mong yan? Ginagamit niya yung itlog para sirain ang IPO nyo. Baka natatakot siyang iiwan mo siya kapag sumikat ka na.
Kapag nag-IPO to, lahat ng balita puro kalokohan ng asawa mo ang laman nito. Nag-aalala siya sa basag na itlog, anak daw niya yon. Kung kumalat to, hahatiin ang stock price. G. Sawyer, sa palagay ko kailangan naming repasuhin ang partnership natin. Wala akong panahon sa kalokohan mo. Hiwalayan na tayo. Ano ang sinabi mo? Hiwalayan na tayo, sabi ko. Pagkatapos ng lahat, naniniwala ka pang siya ang nagligtas sa'yo? Na siya nagpadala kay GL? Tama. Gagawa ka na naman ba ng kwentong barbero para magpa-impress? Magpa-impress? Kailangan ko pa ba? Zane, lahat ng perang ginastos mo sa nakaraang taon, Kung bakit hindi mo na lang direktang ibigay sa akin. 5 taon na tayong kasal. Naglalaro ka pa rin ng mga to. dahil alam kong ikaw ay mayabang. Natakot akong baka maliitin mo. Kaya sa tuwing pinapalipat ko kay Mr. L ang pera sa'yo ng palihim, Tama na. Jolene, para lang maiwasan ng diborsyo, nakakaisip ka pa ng kasinungalingan na kahit batang 3 anyos di maniniwala. hindi ako nag-iimbent. Siyon kam nag-iimbento. Kanina lang, nagbubulalas ka na sinasabi na itong itlog ay anak mo. At ngayon, inaangkin mo ang kredito. Bakit di mo tingnan ang salamin at makita ang pagkakaiba mo at ng anak ko? Tita, kung magsalita ka ng ganyan, masasaktan ang damdamin niya. Sinong may pakialam kung masaktan siya? Ti Yvonne pa rin ang pinakamagaling. May PhD siya galing sa ibang bansa. Bagay na bagay siya sa pamilya natin. Sa lahat ng mga taong ito, kung hindi dahil sa kanya, kay Mr. L, nalihim na mag-invest ng pera sa amin, hindi sana ang pamilya Sawyer kung nasaan kami ngayon. Mas gusto niyo pang paniwalaan ng tagalabas na katulad niya? Zane, sa lahat ng mga taong ito, lihim kong sinuportahan ang negosyo mo. Kahit minsan wala akong inasahan na kapalit. Pero ngayon, ang asawa mo, sa harap ng lahat ng mga batikang negosyante, inakusahan niya ako sa di ko ginawa. Hindi ko talaga alam ang dapat kong gawin ngayon. Jolene, sigurado tayong magdidiborsyo. Salamat, Yvonne, dahil hindi ka sumuko sa akin sa loob ng mga taon na ito. Di tulad ng ibang tao na kayang gastusin lang ang pera ko at walang ibang ginagawa. Kung hindi dahil sa kanya, sinamantala niya habang ikaw ay nag-aaral sa ibang bansa, ikaw sana ang manugang ko. Tita, mamaya-maya, ang kay Mr. L na $2 million na investment ay papask. Ang estado ni Zane sa lungsod ay may ayos. Para sa kanya, gagawin ko ang lahat. Sige. Pumapayag ako sa diborsyo. Hindi pa sapat yan. Sa nakaraang ilang taon, nakaraos lang ang Sawyer Group dahil sa akin. Kailangan mong umalis ng wala. Umalis ng wala, Zane, sa loob ng 5 taon, bawat 6 na buwan, $2 milyong sa bawat isa, bawat tatanggap, bawat petsa ng paglilipat, bawat numero ng bank account, alam ko silang lahat. Sabi mo ginawa mo lahat ng mag-isa. Kung ganoon, ano ang lahat ng aking lihim na support at Ano? Ikaw? Malinaw na si Yvonne ito. Jolene, Daringjing, Sawyer ka ng matagal sa loob ng maraming taon. Si Zane ay hindi kailanman nag-ingat sa iyo. Hindi ba normal na gusto mong malaman ng mga financial detail? sa loob ng 5 taon, ako ang tunay na sumusuporta sa inyo sa buong panahong ito. Naglakas loob ka pang sabihin yan? Hindi mo masasabi sa itsura ang libro. Ang asawa ni J. Sawyer na salat sa pera ay nakakapagsalita ng ganyang kataasan. Gang. Ang $2 billion ay parang pisong lang sa bibig mo. Bakit di mo rin ako sponsoran? Tama na yan, Jolene. Wala ka namang trabaho. Saan ka kukuha ng 20 billion? Zane, kapag napirmahan na ang divorce, kailangan nating alagaan ng maigi si Yvonne. Sa lahat ng taon, mas marami ng gamot ang inihanda ni Yvonne kaysa kasinungalingan na nailabas ni Jolie. Ito ang ating pamilyang singsing na pamana. Ikaw lang ang manugang na kinikilala ko. Salamat, Tita. Zane, sa lahat ng taon, hindi patas ang paggawi kay Yvonne. Sige, susundin ko si nanay. Zane, ang pagiging asawa mo ang tunay na kaligayahan ko. Tingnan mo ang oras. Ang pondo ni GL ay dapat dumating na. Ibinigay ko mga kalasag ko para sa pera. Ngunit sa huli, hindi ko man lang mailigtas ang anak ko. Lahat ng merito ninakaw ni Yvonne,
Hindi pa tayo hiwalay, nagpaplano na silang dalawang magpakasal sa harap ko mismo. Ano tingin nila sa akin? Nabulag siguro ako nun. Sige. Ako ito, ititigil ko ang 2 bilyon. Napapatigil ko na ang sponsorship sa pamilyang Sawyer ngayon din. Ang galing umarte ni Mrs. Sawyer, parang totoong artista talaga. Hahaha, ginagampanan talaga ang papel niya. Hahaha. Tama na yan, Jolene. Tapos ka na ba sa drama mo? Sinabi ko nang gusto kong maghiwalay. Kahit pagsisiyan mo ngayon, huli na. Zane, huwag kang magalit. Jolene, alam kong mahirap para sa'yo ang paghihiwalay nyo, pero ang pagpapanggap na baliw ay hindi makakatulong sa'yo. Magmalaki ka pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo naniniwala na ako ang tumutulong sa inyo. Zane, may nararamdaman pa rin sa'yo si Jolene, kaya siya gumagawa ng kasinungalingan. Kung gusto mong maghiwalay para lang sa itlog na to, eh di kayong dalawa ang umalis dito. Lumabas kayo. Zane, sa loob ng 5 taon, ako ang naglaba, nagluto kasama sa mga meeting mo. Ibinigay ko lahat, nandyan ako palagi habang naghihirap ka para umangat sa buhay. At ngayon, hindi ka man lang naniwala sa akin. Sige, kung ganito na talaga. Tapos na talaga tayo. Nahiya ka na sa sarili mo. Mr. Sawyer, dobleng pagbati. Maglilis na ang kumpanya ninyo at bagong kasal pa kayo. Congrats tayo na't mag-toast kay Mr. Sawyer. Para kay Mr. Sawyer. Oo, maamo at maganda si Miss Lincoln. Bagay na bagay sila ni Mr. Sawyer. Talagang swak. Mga kasama, kapag dumating na ang pondo ni Mr. L, sisiguraduhin kong sa loob ng 3 buwan, 3 beses tataas ang halaga ng Sawyer Group. Ang galing, astig. Lahat tayo dito ay may ambag sa tagumpay na ito. Magaling. Tayo at mag-toast kay Mr. Sawyer? Tumawag ang investor natin kanina. Investor. Mr. L, sa wakas tumawag ka. Zane, kanselado na ang $200 milyong. Nakansela na. Mr. L, kayo, nagbibiro ka ba? Biro, mula ngayon wala nang makukuhang pondo ang pamilya nyo. Imposible, Mr. L. Bakit kayo... Malapit na sanang mag-IPO sa pera ninyo. Bakit ninyo? Ani mo ang itinanim mo? Siguro dapat pag-isipan mo ang mga ginawa mo. Paano na-cancel? Tapos na. Lahat tapos na. Wala ang suporta ni Mr. L. Kalimutan mo ang IPO. Baka... Zane, ano ang nagawa mo? Bakit biglang nagalit si Mr. L at bawiin ang pondo sa iyo? Wala akong ginawa. Baka... Si Jolene nga ba? Si Jolene ang nakiusap kay Mr. L na tulungan ka? Imposible. Hindi totoo yan. Mr. Sawyer, wag mong sabihing nawala ang 2 milyon. Nawala ang 2 milyon. Kalimutan mo ang IPO. Ang pamilya mo malulugi na. Una, pinapaalis mo ang asawa mo tapos umalis investor mo. Bumalik lang ang karma mo, ha? Yung asawa mong tangang asawa ang tumutulong sa'yo. Kalimutan na natin to. Dahil ubos na ang pera ng Sawyer, yung 20 milyong deal na napag-usapan, kalimutan na natin. May iba pa akong gagawin. Oops. Alis na tayo. Alis! Hello! Oo nga, tama. Kanselahin lahat ng order ng Sawyer Group agad. Mr. Sawyer, ikinalulungkot ko ito. Negosyo lang. Sana maintindihan mo. Kung hindi ka na makakasali sa laro, hindi mo ako masisisi. Mr. Sawyer, nag-celebrate ka agad, hindi ba napakaaga? Para kang tanga. 2 milyon? Saan ako kukuha ng 2 milyon? Ano ba nangyari? Bakit kaya ni Mr. L binawi ang pondo? Yvonne, di mo ba sinabing nakikinig sa'yo si Mr. L? Bakit hindi dumating ang pera? Hindi ka ba nagsisinungaling? Totoo kaya ang sabi ni Jolene na nitong mga taon? Bigyan mo ako ng malinaw. Napaliwanag. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Nasaktan mo ako, Zane. Hindi ito ang iniisip mong nangyari. May mga bagay lang na hindi ko masabi sa inyo noon pa man. Anong mga bagay? Sabihin mo na ang totoo. Noong una, ako talaga ang nakipag-ugnayan kay Mr. L. Pero biglang pinalitan ako ni Jolene. Nakita ko mismo ang lahat. Hindi lang sila kumain ng magkasama.
Pumasok pa sila sa mga hotel. Ha? Kaya pala noong nakaraan, yang putang yon hirap maglakad pag uwi. Nanginginig pa ang katawan. Nagpapakasarap pa lang siya sa iba habang tayo naghihirap. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Dapat sinabi ko na sa inyo noon pa na natatakot lang ako baka isipin yung naghahasik ako. Jolene, Pampal. Pasensya na. Nabigo akong protektahan mga kapatid mo. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ligtas ka palagi. Tama si Papa. Ang puso ng tao. Jolene, papanggap ka pa rin bang buntis? Zane, wala talagang anumang nangyayari sa akin at kay GL. Zane, sa lahat ng mga taong ito, kung nagtaksil man ako sa'yo, sana'y tamaan ako ng kidlat at mapunta sa impyerno. Hanggang ngayon, nag-aartista ka pa rin. Hindi ka talaga mabibigyan, no? Noon pa man sinabi ko na, ako ang Dragon Princess. Dahil sa akin siya tumutulong sa'yo, hindi ka lang naniniwala. Ngayon, sinisimulan mo na naman ang kwento ng Dragon Princess. Jolene, kailangan mo talagang pa-check up ang ulo mo sa kalokohang to. Ako ang Dragon, tinawag siyang GL dahil Larson ang apelyido ko. Jolene, alam kong naiinggit ka sa lahat ng nagawa ko para kay Zane. Pero ang L ay maliwanag na galing sa apelyido ko. Ikaw, Zane, binabaligtad niya ang katotohanan. Ikaw pa rin ang naghahangad ng kapurihan para sa sarili mo? At dinudungisan ang pangalan ni Yvonne? Wala ka talagang hiya. ang perang ito ay mula sa pagbebenta ko ng mga kaliskis ng Dragon. Hindi pa ako kailanman nagsinungaling sa'yo. Sa tingin mo, maniniwala pa ako. Sige, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang tawag ko sa telepono. Siyasatin mo ang bank statement ko. Halika tingnan mo na kung nagtaksil man ako at malalaman mo na ang buong katotohanan. Ngayon mo lang gustong magsiyasa. Baka noon pa inihanda ang ebidensya para lokohin ako. Ako, Huwag mo na akong subukang linlangit. Ate, hindi mo dapat ginawa ang pagtataksil kay Zane. Mabuti siyang asawa sa'yo. Kawawa ka talaga, Zane. Kung akin siya, mamatay na ako kaysa siya ipagtaksilan. Yvonne, ang galing mong baluktutin ang katotohanan. Makalipas ang 5 taon, Mrs. Sawyer, ginamit mo ang ating pagtatalik para makuha ang kumpanya ko at inapi ang dignidad ko. Jolene, napakalupit mong tao. Zane, hindi ka rin naiiba. Hindi mo pa rin alam ang tama sa mali. Sa totoo lang, kayong dalawa ay para sa isa't isa. Tumahimik ka. Nandidiri ako sa mga sinasabi mo. Zane, paano kung hubaran natin siya para makita kung may ebidensya ng pagtataksil? Kung meron man, kukunan ko ng litrato bilang patunay. Ano ito? Paano ka nagkaroon ng kaliskis? Ako ay isang dragon. Mga kaliskis ng dragon ito sa katawan ko. Hindi ako kailanman nagsinungaling sa'yo. Imposible, Zane. Mga nilalang pantasyang sinauna ang mga dragon. Pinaniniwala ang nawala na sila mahigit 1,000 taon na. Para sa akin, hindi siya mukhang dragon. Parang halimaw ang itsura niya. Mga kaliskis sa kamay niya parang kaliskis ng itim na ahas. Narito mismo sa akin ang kaliskis ng dragon. Nakita ninyong lahat ang sarili ninyong mata, pero di pa rin kayo naniniwalang Dragon Princess ako. Sabi mo dragon ka, ipakita mo nga ang tunay mong anyo. Para makita namin. Isang halimaw na tulad mo ang magsasabing tunay kang dragon? Sige nga, magbago ka ng anyo. Noon, para mailigtas ka, ibinigay ko sa'yo ang aking kalasag. Ngayong nasa loob mo na ito, di na ako makapagbagong anyo. Kung kukunin ko ang aking kalasag pabalik sa akin, mamamatay ka. Ang dami mong palusot. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Ang mga dragon ay marangal. Paano silang mangitlog ng mga nakakadiring itlog na ganyan? Dahil tao ka kasi, mahina ang katawan mo. Ang aking dragon embryo 3 taon lang pwedeng alagaan ng ganito at hindi pa rin mabuo. Mahina ang katawan ko. Katawa-tawa. Sobrang lakas ko na. Dahil lang sa mga nakaraang taon, palagi kitang nilulutuan gamit ang kaliskis ko bilang gamot, kaya ka malakas ngayon. Malakas ako dahil sa acupuncture at herbal na gamot ni Yvonne. Anong kinalaman ng pagluluto mo? Kaliskis na gamot, biro mo. Diyos ko, takot na takot ako sa ahas. Mga gumagapang na ganyan ang pinakakinatatakutan ko. Zane, kawawa ka naman. Hindi ako makapaniwalang nakasama ko ang isang ahas sa loob ng 5 taon. Nakakadiri talaga.
Ang braso niya ay may bagong kaliskis na naman. Zane, lumayo ka sa kanya. Maniniwala ka ba o hindi? Wala na akong pakialam. Zane, huwag mo siyang paalisin. Halimaw siya. Kapag nalaman ng iba ang tunay niyang pagkatao, paano ka na magpapakita sa mga negosyante? Kapag may umalis, Zane, huwag mong saktan ang anak ko. Zane, anak mo rin ito. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo siyang saktan. Sige? hindi kita hinayaang hawakan mo ako, kadiri ka. Sige, hindi kita hahawakan. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Sige? Ikaw lang ang magtrato sa nakakadiring. Bagay na parang kayamanan. Tandaan mo ito. Ang anak mong ito ay sayo lamang. Wala akong kinalaman dito. Siya pala ay halimaw. Kaya pala simula nang dumating siya, sunod-sunod ang malas sa ating pamilya. Paano kung maghanap tayo ng tagapagpalayas ng demonyo para alisin ang masama? Bakit ba ako laging nag-aalala? Kamusta kaya si Jolene pagkatapos manganak? Masalan siya ngayong mga oras na ito. Tagapagpalayas, dito po tayo. Takuro. Tingnan mo naman kung demonyong ahas talaga siya. Napakalakas ng enerhiya ng dragon. Sino ang mag-aakalang sa pamilyang Sawyer may tunay na inapo ng dragon na nabubuhay? Guro, demonyo ba siya? Ang pamilyang Sawyer ay isang grupo ng mga tangang walang alam. May tunay na dragon na dumating, nasa harapan na nga ang kaliskis, di pa rin nila nakikilala. Pero mas maganda to para sa akin, kung hindi lang sana sila gaanong katanga, paano ko kukunin ang napakahalagang bagay na to? Exorcist Clark? Demonyo talaga siya. Nagsisinungaling ka, hindi ako demonyo. Ginoong Sawyer, halatang halata naman. Nabubuhay siya sa pagsipsip ng enerhiya ng mga tao. Kung hindi natin siya aalisin, hindi tatahimik ang tahanan. May paparating na kapahamakan. Jolene, demonyo ka pala talaga. Zane, ano kaya kung gumawa tayo ng demon hunting event? Hindi lang tayo makakabawi sa kahihiyan noong party. Magagamit pa natin siya para manghikayat ng mga investor at pataasin ang reputasyon ng Sawyer Group. Panalo to. Libreng promotion ang kikita natin. Magandang ideya. Ahas na demonyo pala siya. Kaya pala laging sinasabi na itlog ang anak niya. At talagang baliw na baliw siya sa lahat ng gulo. Malas ng pamilyang Sawyer at nagkaroon ng ganito. Napakasamang swerte nila. Sunugin na natin siya. Huwag na nating hayaang makapanakit. Teka! Puno ng kaliskis. Hindi pwede, naiilusyon ka lang. Si Exorcist Clark ito, ang bantog na demon hunter. Imposibleng nagkamali siya. Nakabili na ako ng kaliskis ng dragon sa black market dati. Yung nasa braso niya magkamukha talaga ng tinitinda sa black market. Kaliskis ng ahas at dragon ay magkamukhang magkamukha. Normal lang sa mga ordinaryong tao na hindi makilala ang pagkakaiba. Pero demonyong ahas talaga siya. Kung palalakasin pa natin siya, sino ang may alam kung ilang tao ang masasaktan niya? Dragon ako. Mga kaliskis ng dragon ang meron ako. Hindi ako demonyong ahas. Dragon? Ikaw? Mga sinaunang Diyos ang mga dragon. Kung mag-ubo man ang isa sa kanila, ang buong angkan mo ay mabuburas sa kasaysayan. Ang katulad mo, nagpapanggap na dragon? Kayong hampas, lupang demonyong ahas. Ginawa mo kaming katatawanan ng buong lungsod at maraming negosyo ang nasira dahil sa'yo. Ngayon, dinaranas mo na ang nararapat sa'yo. Guro, bilisan mo, putulin mo siyang pira-piraso at balatan ng buhay. Jolene, hindi maaaring magsama ang tao at demonyo. Kahit anong sabihin mo, hindi magtatagumpay ang relasyon ninyong dalawa. Zane, 5 taon na tayong kasal. 3
Tanungin mo ang sarili mo, nagsinungaling na ba ako sa'yo? Peking pag-ibig ba ang pinakita ko? Ni hindi mo man lang ako pinagkatiwalaan kahit minsan? Pag-ibig, tiwala? Pwede lang yan kung totoong tao ka. Tama! Kung talagang dragon ka, matitiis mo bang? Paglingkuran ang anak ko ng ilang taon? Pag-ibig? Nakakadurog ng puso. Hindi ako demonyong ahas. Exorcist Clark, ipakita mo ang tunay niyang anyo para makita ng lahat kung anong klaseng demonyo. Ang pinakasalan ko sa loob ng mahabang panahon. Palayasin ang demonyo, palayasin ang demonyo, palayasin ang demonyo, palayasin ang demonyo. Palayasin ang demonyo! Palayasin ang demonyo! Mas mabisa ang salita ko kaysa sa paulit-ulit mong pagmamalaking dragon ka. Alam mo pala na dragon ako simulat sa pool. Sino nagsabi sa'yo na magtatapos sa mga kamay ko? Exorcist Clark, bilisan mo na at gawin mo. Hindi tinatanggap ng pamilya namin ang demonyong ahas bilang manugang na babae. Kino, pakiusap, alisan nyo na lang siya. Bakit ka nakatitig sa nanay ko? May mali ba sa sinabi niya? Zane, kung alam ko lang na ganito ang trato mo sa akin ngayon, 5 taon na ang nakalipas, hindi sana ako nagpakasal sa'yo. Sa mga taong ito, tiisin ko ang sakit ng pagtanggal sa mga kaliskis ko. Pagkuha ng dugo ko, binigay ko lahat ng suporta, pati ang aking ubod ay ibinigay sa'yo, kaya hindi na ako makapag-anyong dragon. Pero sa huli, suklam lang ang nakuha ko mula sa'yo. Zane, wala nang ibang dragon na gagawa nito sa mundo na magbibigay ng lahat sa'yo. Ha. Sobrang devoted ni Mrs. Sawyer. Hoy, Mr. Sawyer, bakit di mo subukang hagkan siya ng pamamaalam? Seryoso ba? Hanggang ngayon dragon pa din daw siya. Ayaw talaga umamin. Kapag nagpakita siya ng tunay na anyo, makikita ng lahat ang tunay na hitsura nitong demonyo. Sa kapangyarihan ng spell na ito, ipakita mo ang iyong tunay na anyo. Hoy. Tingnan nyo. Kapag nahugot ko na ang lahat ng kaliskis niya, hindi lang niya ipapakita ang tunay niyang anyo. Mawawala lahat ng kapangyarihan niya. Pati ang katawan niya mabubulok na. Huwag kang lalapit pa. Wala siyang pagkakataong mabawi ang kapangyarihan. Ordinaryong tao lang tayo. Paano natin haharapin ang demonyong tulad niya? Dapat siguradong walang maging problema. Kung nag-aalala ka pa, Mr. Sawyer, kapag wala ng kaliskis, pwede mong panoorin na tapusin ko ang demonyong ito. Huwag, hindi ako pwedeng mamatay. Ang sanggol ko ay hindi pa isinisilang. Zane, pakiusap, bitawan mo ako. Pangako ko, simula ngayon aalis ako kasama ng sanggol at mawawala sa buhay mo. Hindi mo na ako muling makikita. Kung hahayaan kitang mabuhay, maghihintay ka lang na bumalik ang lakas mo at maghihiganti ka rin. Panaginip lang yan, mamamatay ka dapat ngayon. Zane, 5 taon na tayong mag-asawa. Gagawin mo bang talagang lipulin ako ng tuluyan? Jolene, wag mong sisihin si Zane sa pagiging walang awa. Alam mo namang biktima rin kami. Kung hindi ka sana nagpanggap na tao at nakipag-asawa kay Zane, hindi sana nangyari itong lahat. Huwag kang lalapit. Zane, nasa loob mo ang puso ko. Kung masaktan ako ng lubos, madadamay ka rin. Anong lakas mong manakot sa akin? Exorcist Clark, gawin mo na. Tay, nagsisisi na ako. Hindi ko dapat ginamit ang kasakiman. Hindi ko dapat iniibig si Zane. Tay, gusto ko na lang umuwi. Masakit na masakit ang puso ko. Parang hinihiwa. Ano yung nananati? Baka naman, Jolene! Haring Dragon, kakapanganak lang ni Miss Larson. Medyo mahina pa ang katawan niya. Normal lang yan. Oo. O nag-iisip lang ba ako ng sobra? Nakuha ko ito ng walang hirap. Sa mga kaliskis ng dragon na ito, sigurado na ang buhay ko. Zane, anong problema? Para sa amin na dragon, ang kaliskis at core namin ay magkadugtong. Sinabi ko na, pag sinaktan mo ako, madadamay ka rin. Tumigil ka. Ayos na ayos ako, Jolene. Sa palagay ko, kulang pa ang paghihirap mo. Hilahin. Tuloy-tuloy lang. Ang dumi at baho nito. Itong kaliskis ng ahas. Ano bang kasalanan ng pamilya namin para dito?
Paano nangyaring nakapangasawa kami ng demonyo? Nakakatakot. Hindi ako makapaniwalang si Zane ay minahal ng ganong demonyo. Kawawa naman siya. Ang mga kaliskis na pinahugot mo sa akin ngayon, milyon ang halaga ng bawat isa. Sa 5 taon nating pagsasama, bumubalik lang pag hinugot ko. Hinuhugot ko, bumabalik. Ilang beses na kitang tinulungan. Ito ba ang trato mo sa akin ngayon? Kaliskis ng dragon ba ang tawag mo? Sa mga maruming ito? Marumi ang tawag mo? Ang core na nagligtas sa buhay mo, marumi rin? Ano bang kalokohan yan? Tigil na sa core at mga kalokohan mo. Mamamatay ka na, nandidiri ka pa sa akin? Ano ang problema mo? Ayos ka lang ba? Nabanggit lang ni Jolene. Ngayon si G. Sawyer may problema. Maaari bang may nakatagong core sa kanya? Imposible yan, di ba? Naniniwala ka talaga sa sinabi ng demonyo? Kasi Huwag kayong makinig sa kasinungalingan ng ahas demonyo. Zane, pagod lang siya sa araw-gabing trabaho, dagdag pa ang stress na binigay niya. Walang kinalaman sa pinagsasabi niyang core. Pagod lang? Naniniwala ka sa kanya? Kung hindi ako maniniwala kay Yvonne, sa Yorba dapat maniwala. Hanggang ngayon, core pa rin ang pinagsasasabi mo. Kunwari, tunay kang dragon. Nabubuang ka na sa pagiging dragon. Noong naghihingalo ka 5 taon na kalipas, sino ang gumamit ng core para iligtas ka? At ngayon, kinukuha ang aking dugong dragon. Ang core ko'y konektado sa buhay ko. Sa bawat sakit na ibibigay mo, 10 beses mong mararamdaman. Ito ang kapalit. Noong mga nagdaang pagkakasakit ko, si Yvonne ang laging sumagip. Anong kinalaman mo dito? Jolene, bakit laging inagaw mo ang mga nagawa ko? Noon sinabi mong ikaw ang tumulong kay Zane sa pera. Ngayon naman ay ikaw raw ang nagligtas sa kanya. Bakit ba't laging ginaganyan mo ako? Nawala na ang core ko. Nawala na ako ng kapangyarihan. Kung hindi, bakit ko papayagang bunutin yung halos lahat ng kaliskis ko ng di lumaban? Nasaktan ko ba kayong kailanman? tama. Demonyo naman talaga siya. Ganito na siya inapi. Bakit hindi pa siya lumaban o nagpakita ng tunay na anyo? Akala ko noon mahina lang si Jolene na demonyo, pero ngayon mukhang mali pala ako. Jolene, totoo bang nawala lahat ng kapangyarihan mo dahil lang sa lakas ni Exorcist Clark kaya hindi ka makalaban? Tama, Jolene. Tigilan mo na ang pagkalito sa lahat. Hindi kami maniniwala sa'yo. Zane, ayaw na kita. Pagsisisihan mo lahat ng ginawa mo ngayon. Pagsisisi. Huwag. Huwag mong bunutin lahat, mamamatay siya. Sigurado ka bang gagawin mo to? Zane, kung bubunutin mo lahat ng kaliskis ko, masasaktan ka ring malala. Niloloko mo pa ba ako? Gawin mo. Zane, ang sakit na! Anong nangyayari sa'yo? Sobrang sakit. Nananakit ang buong katawan ko. Ang sakit talaga. Lahat ng parte ng katawan ko masakit. Naunang pangyayari ay aksidente lang. Ngayon, sobrang sakit na nararamdaman ni Gio Sawyer at gumugulong na siya sa sahig. Imposibleng maganap ng sunod-sunod ang mga aksidente. Nakakatakot to. Posible kayang... Talaga bang may kinalaman ito sa backlash mula sa ubod? Anong ubod? Zane, si Jolene ang may kasalanan ito. Ayaw niyang makita kang umaasenso kaya gumagamit siya ng salamang kalaban sa'yo. Ang anak ko'y pinaghirapang itinayo ang kanyang imperyo. Ikaw naman ay nakaupo lang at nagpapakasasa. Anong nangyari? Ginamit mo ang kulam para saktan ang anak ko. Wala na akong kapangyarihan ngayon. Paano ko siya sasaktan? Siya ang lumulon sa aking ubod. Ngayon ako naman ang gusto niyang saktan. Siya ang pumutol sa lahat ng kanyang takasang daan. Tumahimik ka. Sinungaling ka. Kung hindi ka sana nakipagkapit sa akin ng walang hiya noon, paano ako mapapasangkot sa isang demonyong tulad mo? Putang inang pamilya mo. Isang mabagsik na matandang bruha, isang taksil na ahas, at isang plastic na babaeng plastic. Kayong tatlo ay karapat-dapat sa isa't isa. Kahit nakabantay ang kamatayan, matigas pa rin ang ulo mo. Gumagamit ka pa rin ng salamangka. Ngayon, papatayin na kita. Zane, hindi ka nag-atubiling sakta ng sarili mong asawa. Inilabas mo ang apoy ng walang awa. Hindi man lang umiling ang iyong mga mata. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Gusto mo bang mamatay? Zane, wala kang puso. Bakit ko ipapakita ang katapatan? Ibalik mo ang puso ko. Nabayaran na kita sa pagligtas ng buhay ko. Dapat matagal na tayong naghiwalay. Kasalanan kong nagdalawang isip. Kaya umabot sa ganito.
Tinukit at pinagputol-putol ang katawan ko, winasak ang dignidad sa lahat ng paraan. Ngayon dapat kong bawiin ang lahat. Sa tunay kong katauhan, ang puso'y magbabalik. Naniniwala ka na bang ako ang Diyosa Dragon? Bumalik na ang lakas ni Jolene. Ihanda ang sasakyan. Sunduin natin si Jolene. Opo, sir. Bakit kaya ang mga sungay niya parang sa mga dragon sa alamat? Hindi naman siya dragon, di ba? Ayon sa alamat, ang dragon ay may sungay sa ulo. Kumikinang ang katawan at banal na hindi kayang salingin. Dagdag pa, ang demonyong ahas ay walang sungay, di ba? Oo, totoo yan. Exorcist Clark, ano ba ang nangyayari? Hindi mo ba sinabi demonyong ahas siya? Pambihira bang magkaroon ng sungay ang demonyong ahas? Demonyo siya kaya hindi mo pwedeng sukatin sa pamantayan. Siya ay talagang demonyong ahas. Exorcist Clark, sigurado ka bang kaya mo siya? Pagkatapos ng ginawa natin, tiyak na hindi tayo pahihirapan yan. Kasi... Papunta na siya rito. Huwag kang lalapit kapag umapak ka pa. Wawasakin ko ang nakakasukot mong itlog. Huwag mong galawin ang anak ko. Ayun na nga. Bumalik lang ang lakas niya. Mahina pa siya. Walang dapat ikabahala. Demonyong nananakit ng tao. Wawakasan kita ngayon din. Ako ang tunay na dragon. Ang lakas ko ang nagbigay sa'yo ng 5 taong buhay. Ngayon, nawala na ito, abangan mo kung gaano katagal ang mga laman loob mo makatatagal. Gaano katagal ang mga organo mo at ang iyong katawan makakatagal pa. Zane, matatag ang pulso mo. Malakas ka pa sa kalabaw. Super healthy. Sa loob ng 3 minuto, uubo ka na ng dugo. Nanggagalaiti ka na ngayon. Parang siguradong sigurado siya. Paano kung sa 3 minuto, talagang uubo ng dugo si G. Sawyer? Kahit pa totoong core ito, imposibleng tama ang oras niya ng ganun. Sa tingin ko, nagpapalipas lang siya ng oras. Hindi ako naniniwala dito. Mukhang maayos naman si G. Sawyer. Nangangahas kang sumpain ang anak ko? Gusto mo yatang mamatay. Hindi ako nagsusumpa. Sinasabi ko lang ang totoo. Jolene, Zane ay hindi lang talaga nagmamahal sa'yo. Bakit mo pa ipipilit na sumpain siya? Hindi ko alam kung mamamatay ako. Pero huwag kang mag-alala. Ikaw ang siguradong mamamatay ngayong araw. Exorcist Clark, pakiusap, ayusin mo na siya. Sa ngayon, nangahas siyang sumpain ang anak ko. Kapag bumalik ang kapangyarihan niya, siguradong sasaktan niya ito. Sige. 3, 2, 1. Anak ko! Zane, anong nangyari sa'yo? Exorcist Clark, maayos naman ang anak ko. Titimemet ang anak ko. Paano bigla siyang nagdugo? Binalik lang niya ang ubod niya. Bakit biglang nagdugo si G. Sawyer? Baka naman siya pala yung prinsesa ng dragon. Gaya ng sinabi niya, eksaktong 3 minuto, walang labis, walang kulang. Kung dragon nga siya, dahil ang mga taong ito ay nangahas lapastanganin ang karangalan ng dragon at insultuhin ang prinsesa, siguradong pupunta sa impyerno. Anong prinsesa ng dragon? Demonyo lang siya. Mapagsamantala siya. Ginamit niya ang kapangyarihan para saktan ka kaya ka nagdurugo. Alam kong tama ang diagnosis ko. Jolene, ikaw at si Zane ay mag-asawa. Bakit mo gagawin ito? Alisin mo na ang sumpa mo. Hindi ito sumpa. Sa ngayon, nawala ang ubod ko, siya'y parang ordinaryong tao na walang puso. Ang tanging dahilan kung bakit buhay pa siya ay dahil ang tunay kong aura ng dragon ay hindi pa lubos na nawawala. Tangang tao lang ang maniniwala sa'yo. Ito ay paghihiganti. Gusto mong mamatay ang anak ko kasabay mo. Mamatay ng magkasama? Kung papatayin mo ako ngayon, ang kanyang aura ng dragon ay mawawala. At pagkatapos, bubulok ang buong katawan niya. Dudugo ang mga mata, tenga, ilong at bibig niya. Mamamatay siya ng dahan-dahan at masakit. Ikaw, Exorcist Clark, gumawa ka ng paraan. Iligtas mo ang anak ko na ako. Nakalimutan ko. Ang sungay ng dragon ay mas mahal kaysa sa kaliskis nito. Kung ibebenta ko... Napakalupit niya, pero dahil lang sa kapangyarihan niya, kung babaliin natin ang sungay niya, mawawala ang mahika niya. Gagaling na si G. Sawyer mismo. Huwag ninyong subukan. Ako na ang gagawa. Wala kang ibinigay na pagpipilian.
Malalim ang dugong dragon, laging magkadugtong ang ama at anak. Bilisan nyo, nasa panganib si Jolene. Wala kang ipinagkaloob na pagpipilian. Zane, ang sungay ng dragon ay nakakabit sa buhay ko. Kapag hinawakan mo ako, babalik sa iyo ang lahat. Anong dragon horn? Totoo ba to? Ayaw mo pang sumuko? Gusto kong malaman kung ang karma ang uuna sa akin o ikaw ang mamatay bago yun. Sige na, gawin mo na. Kung hindi, kapag bumalik ang kanyang kapangyarihan, kawawa tayong lahat. Ang tapang mo, nangangalay na ang kamay ko. Ikaw! Gago, bitawan mo ako. Sinasaktan mo ang sinaunang dragon. Babagsakan ka ng karma. Anak, tuloy mo lang. Isang ahas na babae lang yan. Sige, patayin mo na. Huwag mo akong sisihin kung walang awa. Ikaw ang nagsimula nito sa iyong maitim na mahika. Zane, ayos ka lang ba? Pinalaan na kita na babalik ito para guluhin ka. Ginagamit mo pa ring manakit ang maitim na mahika. Ako. Papatayin kita. Paano mo nasaktan ng anak ko? Hinahanap mo ang problema. Jolene. Jolene. Sino ang nanakit sa iyo? Gusto kong pagsisihan niya ang pagkapanganak sa kanya. Sino ka ba talaga? Imulat mo yung mga mata mo at tingnan mabuti. Ito si Dragon King ng East Sea. Ang sinubukan mong patayin ay bugtong na prinsesa ng East Sea. Ang lakas ng dating... Di ba sabi ni Zane, mga magulang ni Jolene ay mga probinsyanong walang alam? Baka naman. Nagtago lang ang Dragon King sa East Sea ng 1,000 taon? Tapos bigla na lang siyang lumitaw dito? Man lang, gawin mong kapani-paniwala ang eksena mo. Jolene, talagang ginastusan mo ang papel mong ito ah. Kung totoong Dragon Princess ka, matitiis mo bang pagmalupitan ng pamilya Sawyer ng ganito katagal? Bakit kaya mga magulang mo ay takot na takot pakita kay tita sa loob ng 5 taon? Ang ingay. Tita, si Zane pinapalo ako ni Jolene. Ang lakas ng loob mo. Mga ahas kang saktan ang manugang ko. Lahat ba ito ay dahil sa kanya? Ako ang may gawa. Anong gagawin mo? Papatayin mo ako? Jolene. Ito ang lalaking pinagkanulo mo ang sarili mong angkan para lang mapakasalan? Jolene, kung nalaman kong kasama mo pala ang lalaking ito at naghirap ng ganito, hinakbong kita pabalik sa palasyo ng dragon noon pa. Tatay, patawad po. Masyado akong matigas ang ulo. Halimaw, Exorcist Clark, bilisan mo. Bunutin lahat ng ahas na kaliskis at sungay niya. Tigilan ang pag-akse ng oras dito. Kaliskis ng ahas? Anak ko ba'y itinuturing mo na hamak na demonyong ahas lang? Siya ay isang hamak na demonyong ahas. Tingnan mo ang mga nakakadiring kaliskis, pangit na sungay, at mukha niyang demonyo. Nakakasuklam ang lahat sa kanya. Walang utang na loob. Ang kalasag ng dragon sa anak ko ay walang katumbas na halaga. Isang piraso lang ay makakadagdag ng 30 taon sa buhay ng tao, panghabang bata kang mabubuhay. Ngunit ikaw, ganito ang trato mo sa kanya. Sa mga taong ito, Jolene, nagsakripisyo ng kanyang lakas at dugo para alagaan ka. Kung nagpatuloy siya, sapat sana para mabuhay kayong walang hanggan. Ito ang kabayaran mo sa kanya? Bulag na tao, naiintindihan mo ba ang ginagawa mo? Mga kalasag na yon, isinakripisyo niya ang mahantong taon ng pagsasanay para sa'yo. Ibinalik niya ang 500 taon ng pagsisikap para sa'yo. Ano? Tatay, bakit mo sinasabi lahat to sa kanya? Sa paningin niya, mananatili akong sinungaling. Oo. Sa mga nakaraang taon, hindi ako nagbago kahit kailan. Anumang mahiwagang kayamanan mula sa angkan ng dragon ay makakatulong para umangat ka. Pero itinapon mo lahat at sinaktan ng anak ko. Imposible yan. Talagang imposible. Kahit tunay kang hari ng mga dragon, bakit ka nagtago sa 5 taon at hindi nagpakita? Bakit ngayon ka lumitaw at nagsasabing ang kayamanan ng mga dragon ay makakatulong kay Zane na magtagumpay? At saka, kung tunay na si Jolene ang prinsesa ng dragon, sa buong kalangitan at lupa, sinong lalaki ang hindi niya makukuha? Bakit niya ipagkanulo ang angka ng dragon para kay Zane? Isang makapangyarihang dragon princess na nahulog ang loob sa akin. Kahit mga maikling dula ay hindi maglalakas loob gumawa nito. Ang angkan ng dragon ay dapat maalamat na nilalang. Nabalitaan ang isang hibla mula sa kanilang buntot ay kayang punitin ang kalawakan at baguhin ang mundo. Pero bilang investor, siya ang tumulong kay Zane sa mga tao nang walang hinihinging kapalit. Iyan ang dapat ipagkainggit, pero talagang kakaiba. Oo. Kung tunay kang Dragon Princess, maraming magagandang lalaki dyan.
Bakit ikaw ay nakatingin kay Zane? Hindi ko dapat ibinigay lahat sa kanya. Zane, masaya ako at nakita ko na ang tunay mong kulay. Ikaw. Jolene, lampas ka na. Ako ang lampas? Hanapin mo sa puso mo at sabihin mo meron ka bang karapat-dapat sa pagmamahal na ibinigay ko sa'yo? Ito ba'y ang iyong bulag na paratang, ang kalokohan ng nanay mo? O ang lihim mo? O kaya ang iyong lihim na relasyon kay Yvonne? Walang pumipilit sa'yo magbigay. Tsaka, kung naapi ka pala, bakit ngayon ka lang nagsalita? Ngayon mo pa ako itinutulak sa harap ng lahat. Ano ba talaga ang balak mo? Jolene, itong Dragon King ang bait sa'yo. Hula ko hindi ito tatay mo, no? Gusto mo yata ng kamatayan. Ang tapang mong manapak, mukhang tama ang hinala ko. Galit ka kasi tama ako. Paano mo nasapak ang anak ko? Bakit ang anak ko? Ngayon din, papatayin kita dito mismo. Sasabihin ko na nga. Wala sa inyo. Ang makakalabas ngayon. Paano nyo inapi ang anak ko? Exorcist Clark, dali, tapusin mo na yung demonyong to. Nais kong masaksihan ang pagkalanta niya sa harap ko. Pagkatapos sa kanya, susunod naman ang matandang ito sa tabi. Bakit parang may masamang kutob ako dito? Pero ang Dragon King ay di basta-basta makikita. Imposibleng ang Can Sawyer ay magkakaroon pa. Nang dalawang tunay na dragon sabay-sabay, parang nanalo sa loto. Sobrang imposible yun. Exorcista Clark, bakit ka nakatayo dyan? Bilisan mo na. Wag na, nandito na tayo. Hindi ko iiwan ang mga kayamanan dito. Pag nagawa ko to, tapos na ang problema ko. Di ko masabi kung gaanong kalakas siya. Walang bahid man lang ng enerhiya sa kanya. Either ito'y ordinaryong tao lang, o ang kapangyarihan niya ay di masukat. Pag si Exorcista Clark na wala si Jolene, maya-maya magiging ahas na lang yan, tatapakan ko. Yun lang kaya mo? Siyem. Siya talaga ang Dragon King. Exorcistang Clark, nababaliw ka na ba? Anong Dragon King? Tumigil ka. Siya nga ang Dragon King. Dragon King? Paano mangyayari yun? Exorcistang Clark! Hindi mo pwedeng pagtripan ng ganitong bagay. Kung siya nga ang Dragon King, di si Jolene ang Dragon Princess? Yung mga ininsulto natin. Sila ang Dragon Clan? Exorcistang Clark, ikaw ba'y kumakampi lang dahil hindi mo kayang talunin ng demonyo? Tumigil ka! Kung hindi dahil sa'yo na panay ang udyok sa akin, paano ako nagkamali at nakuha ang mga kaliskis ng prinsesa ng Dragon Clan? Dragon King, ibig sabihin ba ngayon wala na akong pag-asa? Dragon King, wala akong kinalaman dito. Nandito lang ako bilang kasama sa grupo. Siya ang may kasalanan. Sina Zain at nang walang kwentang eksorsista. Sila ang tunay na salarin. Sila ang kumuha ng 12 ng kaliskis mula sa prinsesa. Umiiyak ang prinsesa, nagsasabing siya'y dragon. Pero ayaw nilang maniwala. Tinali pa nila siya at inihaw sa apoy. Ang pinaka nakagagalit yung hatching banquet. Mga ilang itlog ng prinsesa ay... Jolene, ano ba talaga ang nangyari? Idaya! Pinatay nila ang mga anak ko. Ano? Kasalanan lahat ni Zain. Nagpa-hatching banquet siya, inanyayahan kaming lahat ng mga negosyante at kinain ang 2 itlog sa harapan mismo ng prinsesa. Oo, siya nga. Narinig kong si Yvonne, ang malupit, nagpakulo ng 6 na itlog at pinakain sa prinsesa. Napakalagim talaga. Nadaya kaming lahat na pumunta dito. Kung may sisihin, yung tunay na may sala, lahat to ay gawa ng pamilyang Sawyer. Oo, sila ang may gawa, sila talaga. Lahat kayo umalis na. Anong ginagawa ninyong nakatayo dyan? Kumilos na kayo. Tagapagpalayas na si Clark, nagbibiro ka ba sa akin? Hindi siya hari ng mga dragon. Ang mga kaliskis sa kanyang kamay kasing tulad ng kay Jolene. Halatang ahas na demonyo lang siya. Tumahimik ka! Kung hindi dahil sa'yo patuloy na nanggugulo, paano ako nabulag na tinanggal ang kaliskis ng prinsesang dragon?
Paano hindi nakilala? Ng isang tagapagpalayas ang mga kaliskis ng dragon? Haring Dragon, pakiusap pakinggan ang katotohanan. Ikaw ang nagsabing demonyo si Jolene. Kaya ginawa namin ang ritual para pahirapan siya. X! Sa mga tulad mong basura, kahit sabihin kong prinsesa ng mga dragon siya, hindi ka naman maniniwala. Maghanap ka lang ng dahilan para sabihing demonyo siya. Ikaw, Jolene! Paano mo gustong ayusin ito? Isang maluloko lang siya, palayasin na lang. Pero ang mga gagong ito, iwan mo sila sa akin. Sisiguraduhin kong mapupunta sila sa impyerno. Huwag kang lalapit pa. anong balak mo? Gaga ka! Pinahirapan mo si Prinsesa Dragon ng husto, ngayon gusto mo lang umalis? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Lincoln. Kuha mo ako ni Kawakan. Ang pamilyang Lincoln ay walang kwenta. Kung hindi dahil sa iyong puta na ng gulo, sasapit kaya sa ganito si Prinsesa Dragon. Tandang gago! Kung gusto mong mamatay, humanap ka ng lubid at magbitin. Huwag mo akong isama sa pagkamatay mo. Lumuhod ka. Jolene, ginagawa mo lang ito para baguhin ko ang isip ko. Pero huwag mong lubusin. Tinaganan mo ang nanay ko at si Yvonne ng ganon. Hindi kita patatawarin. Akala mo ba papatayin kita? Zane, baka dapat magpakumbaba ka kay Jolene. May pagmamahal pa rin siya sa'yo. Mamamatay tayong lahat sa isang kisap mata niya. Akala mo ba si GL ay pinasok ni Yvonne? Jolene, basta't handa ka tulungan si Zane, wag mo na ako alalahanin. Ako na ang aalis. Tungkol sa perang yon, ituring mo na lang regalo mo. Wala yon sa akin kahit kailan. Ang tangang to talaga. Sukdulang nagmamahal. Gagawin lahat makabalik lang sa minamahal niya. Jolene, nagkamali ako. Normal namang mag-away pero nagkakabati rin. Diborsyo ba talaga? Ang solusyon dito? Mga halimaw na nakatalukbong, lahat may tinatagong lihim, sobra kayong nagsakit sa akin. Ngayon, ako naman ang lilingon. Siguro naman posible to. Zane, mahal pa rin kita. Umuwi na tayo at ibigay mo na sa akin ang puhunan ni GL. Eh si Yvonne? Trato ko sa kanya parang kapatid lang palagi. Alam mo yan. Ikaw lang ang minamahal ko. Zane, ang hirap ng dinanas ko para sa'yo. Sinadya niyang patayin ang kuryente nang nanganganak ako para hirapan ako. Di ko mabura sa puso ko ang sama ng loob. Jolene, ipapatawad ko sa iyo ang lahat ng ito. Jolene, paano ako? Hindi pa sapat. Jolene, ano pang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Jolene, nanay ko pa rin siya. Anak, anong ginagawa mo? Nanay mo ko! Ako ang iyong ina. Inay, bakit palagi mo sinisiraan si Jolene? At bakit pinipilit mong pakasal kay Yvonne at iwan si Jolene? Sa tingin ko, dapat tumira ka na lang sa home for the aged. Ano? Anak, para sa ikabubuti mo ito. Mula ngayon, hindi na ako maniniwala sa mga salita mo. Jolene, kasalanan ko lahat. Simula ngayon, ikaw na ang tangi kong manugang na babae. Jolene, tumatanda na ako. Di ko na kayang tiisin ang gantong drama. 3,000 taon na akong nabubuhay. Ngunit hindi pa ako nakakita ng taong walang hiya. Jolene, nagagalit ka pa ba? Eh ngayon, Jolene, Gagawin mo talaga ito? Papatayin mo pa ang sarili mong ina? para kay Jolene, gagawin ko lahat. Jolene, mahal kita. Bumalik na tayo. Balik tayo sa dating ayos. Alam kong hindi mo rin ako kayang bitawan, 'di ba? Ayaw mo namang mawalan ng ama ang anak natin. Sa pagkasilang, 'di ba? Tay, umalis na tayo. Jolene,
Hindi ba nangako ka na patatawarin mo ako? Kailan ba? Zane, magandang bumili ka na ng sarili mong kabaong. Kapag wala na ang proteksyon ng aking core, ilang taon ka na lang. Imposible. Nagsisinungaling si Jolene. Nagsisinungaling talaga siya. Bakit mo ako sinaktan? Dahil sa nangyari kanina, kung hindi kita sinaktan, hindi sana huminahon si Jolene. Kinunin ni Jolene ang dragon egg at umalis. May panganib ba sa'yo? Wala po. Galit pa rin siguro siya, pinaparaning lang ako. Si Jolene kumakapit sa'yo parang tuta. Hindi niya kayang iwan ka ng basta. Sige, bahala na. Kung ayaw na niyang bumalik, hayaan na natin. Basta, may bilyon-bilyon pa tayo sa bangko. Tapat na. To para sa tinang maginhawang buhay. Tama. Sa tulong ng bilyon-bilyon at ng iyong kakayahan, Zane, tiyak na sa hinaharap magtatagumpay ka ulit. Magiging public ang kumpanya. O kahit wala si Jolene, kakayaning magtagumpay. Magtatagumpay? Panaginip lang yan. Sino ka? Ako ang lihim na tumatulong sa'yo, Mr. L. Mr. L? Anong ginagawa mo dito? Di ko maintindihan kung bakit pinili ka ng Her Highness. Pangkaraniwan ka lang at walang utang na loob. Teka, anong ibig mong sabihin? Her Highness? Si Jolene? Mr. L, baka may malabis na pagkakaintindi. Hindi ba si Yvonne ang nagpalakad sa'yo? Sa mga nakaraang taon, ako ang tumulong sa inyo. Dahil kay Dragon Princess. Di ko inakalang ganyan ang kabutihan nyo. Kaya ngayon, ibabawi ko na lahat ng suporta ko. Binabawi ko ang lahat ng aking suporta para sa'yo. Mr. L, tinatakot ka ba ni Jolene? Kaya mo ba ito sinasabi? Wala kang alam. Sa lahat ng mga taon na ito, ang bilyon-bilyong ipinuhunan ko sa'yo ay binayaran lahat ni Kamahalan ipinagpalit ang kanyang sariling mga kaliskis. May ideya ka ba? Kung gaano kasakit mawala ang mga yon. Ano? So, hindi nagsinungaling si Jolene sa akin mula sa simula. Tama, bukod sa pagbenta ng kaliskis niya, binigyan ka pa ni Kamahalan ng kanyang pinakamahalagang puso para iligtas ang buhay mo. Sa huli, pinagtaksilan mo siya. Maging identidad man niya, ang puhunan o ang puso, hindi niya ako dinaya. Pero lagi akong nagmamatuwid, hindi nagtiwala sa kanya. Talagang pinagsisisihan ko. Pero walang saysay ang pagsisisi. Meron kang 3 araw para isauli ang lahat ng pera. Kung hindi, sisiguraduhin kong sisirain kita. Mr. L, nagmamakaawa ako, tulungan mo ako. Hindi susuko si Jolene sa akin basta-basta. Sa akin. Pakiusap, tulungan mo akong kausapin siya. Hilingin mo siyang tulungan ako. Hayop ka. Wala kang ginawa kundi kunin ang lahat ng ibinigay ni Kamahalan habang tinatapakan ang damdamin niya. Basura ka, karapat dapat bang mawalan siya ng isa pang kaliskis? Ako... Ikaw? Zane, bakit ka nagkukunwaring inosente? Sa lahat, ikaw ang dapat na mas masuntok. Anong ibig mong sabihin? Nung pinapahirapan ng nanay mo si Jolene, wala ka ba doon? Bakit wala kang ginawa? Kung ipinagtanggol mo si Jolene nung hinahamak siya ni tita, iginalang sana siya ni tita. Kung pinalayas mo ako sa pamilya Sawyer nung nagsimula akong magkasentimento sa'yo, hindi kita kakulitin ng matagal. Alam mo ang lahat. Yvonne, sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang batikusin ang anak ko ng ganyan? Dahil lang hindi ka mahal ng anak ko, maninira ka na? Tita, kayo. Tama si Jolene. Isang matandang walang hiya talaga kayo. Ikaw? Huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Hindi ako si Jolene. Hindi ako magpapakaapi sa'yo. Yvonne, paano mo ko nasaktan? Mali ang pagtingin ko sa'yo. Anak, bumalik tayo at magamakaawa kay Jolene na bumalik sa pamilya Sawyer. Nang sa gayon, walang makakapagsulsol na mag-away tayo. Zane, nangangarap ka ba? Akala mo bang si Jolene magkakagusto sa isang walang kwentang tulad mo? Kung ako si Jolene, binasag kita sa mga piraso nun pa man. Tumahimik ka. Zane, kung wala si Jolene, wala ka. Kung alam kong kawawa ka palang ganito, hindi ko sasayangin ang oras ko sa'yo. Mahal na Ginoo, nakatayo si Zayn sa baba ng isang araw at gabi. Hindi mo ba talaga siya pupuntahan? Jolene. Jolene.
Jolene. Jolene? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ako aalis hanggat di mo ako pinapatawad. Binibini, bumubuhos na ang ulan dito. Umuwi ka na. Jolene. 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 Zane, mahina na ang pangangatawan mo. Kapag nagpatuloy kang magbasa sa ulan, magkakasakit ka talaga. Baka wala na talagang pagmamahal sa akin siya. Papalapit na sila. Papalapit na. Epektibo pala ang pagpapakita ng awa. Bilisan mo. Jolene! Nitong mga nakaraang araw, si Zane ay hindi kumakain ni natutulog. Nag-aalala talaga siya sa'yo. Bakit hindi nyo na lang? Pag-usapan ang problema ninyong dalawa, sumama ka na sa amin, pwede ba? Jolene, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Jolene. Lalong lumalala ang kalusugan ni Zane. Nakikiusap ako bilang ina niya. Ibalik mo na sa kanya ang puso mo. Jolene, pakiusap, ibigay mo na sa akin. Ang iyong puso, ayaw kong mamatay. Guardia, paalisin niyo sila. Anong ginagawa ninyo? Anong gagawin ko, Nay? Ayaw na akong patawarin ni Jolene. Ayaw ko. Ayaw kong mamatay. Zane, kung lumabas man si Jolene para makita ka, ibig sabihin, mahal ka pa rin niya. Subukan nating lumapit ulit sa kanya. Maniniwala ako, magpapalambot yon. Susubukan ko ulit. Jolene, nasan ka, Jolene? Saan pumunta si Jolene? Bakit walang nandito? Kagabi, si Miss at Sir lumipat na ng tirahan. Kailan sila babalik? Sabi nila, hindi na sila babalik pa. Wala na si Jolene. Ano na ang gagawin natin? Naselyohan na ang pamilya Sawyer. Wala man lang tayong 100 piso ngayon. Paano na tayo mabubuhay? Paano ko malalaman? Anak? Anong problema? Anak. Jolene, nagkamali ako. Nagsisisi talaga ako. Pakiusap, bumalik ka. Jolene. Jolene. Anak. Jolene. Jolene. Ingat. Hinay-hinay. Huwag kang mahulog. Nay, nakakaawa sila. Bailey, makinig ka. Mga taong kinaawan mo kadalasan sila rin ang may kasalanan. Nay, hindi ko maintindihan. Okay lang yan. Maintindihan mo pag malaki ka na. Tara na.